Uplift your mood by listening to IDO4 on Spotify, Deezer, Apple Music, and Amazon Music. Dahil we're now online, let's keep on strengthening our digital presence. Subscribe ka na at magkaroon na tayo ng silver button. Gawin nating interactive ang ating channel, kaya mag-like na kayo at mag-comment sa ating videos. Don't forget to share our videos sa iyong mga friends and loved ones. #silverbutton. Hello! You! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! We live in a world full of sorrows, sins, and hardships. God offers us His rest, His yoke, and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life, grow in faith, and be blessed as you begin your Christian journey. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at tayo po ay nagkita-kita na naman, nagtagpo-tagpo po tayo sa ating pong gawain at alam ko po na talagang masasaya po ang mga espiritu natin. Amen? Sapagkat bakit? Tutugunin na naman natin ang kalooban ng ating Panginoon na siya po ay ating papurihan, pasalamatan at pakinggan ang kanyang mga katuruan sa atin. Ngunit bago po ang lahat, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. So Psalms chapter 79 verses 11 to 13. Let the groaning of the prisoner come before you. According to the greatness of your power, preserve those who are appointed to die. And return to our neighbors sevenfold into their bosom the reproach with which they have reproached you, O Lord. So we, your people and sheep of your pasture, will give you thanks forever. We will show forth your praise to all generations.
Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na talagang marami na po nagrereklamo sa atin sapagkat bakit? Marami rin ang hindi pa po lumalabas ng bahay. Kung lumabas na talagang patago, mga para tayong naging prisoner nga, sabi nga ng isang kapatiran natin, ano nga gagawin natin? Hindi nga tayo pwedeng lumabas, di po ba? At minsan pa makakarinig ka, si ganito namatay, si ganyan namatay. Natatakot tayo sapagkat bakit? Meron pong COVID ngayon na dumadaan sa ating kapanahunan. Pero ang sabi ng binasa natin, ibabalik ng Panginoon yan sa ating kaaway as sevenfold. Na yung kahihiyan na yan na binigay nila sa Panginoon, itong COVID-19 na to ay babawiin ng Lord yan. Nang sa ganon, ng kanyang mga anak na tinatawag na sheep ng kanyang mga pasture ay makapagbibigay pasalamat sa ating Diyos. Amen? At tayo po ngayon ay talagang nakatagdang magpuri sa ating Diyos. Ngunit bago po ang lahat, iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umaga na to. Kami po ay taos-pusong lumalapit sa inyo at nagpapabasbas. Basbasan mo po kami, Lord, sa aming dakilang layunin na kayo po ay aming mapasalamatan, mapapurihan. Hinihiling po namin ang pagpapala mo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, at gawin mo po kaming pagpapala sa inyong harapan. Gamitin mo po mightily, Panginoon, ang aming beloved Bishop para po sa aming lahat. Lahat po ng lalabas sa kanyang mga labi ay manggaling po sa iyong dakilang kalooban. Nagtitiwala kami na panibagong kalakasan na naman ang ipagkakaloob mo po sa amin. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jonathan at gusto ko po magbigay ng kaunting testimony sa kabutihan ng ating Panginoon sa nangyari sa amin itong nagka-COVID po ang aming pamilya. So mid-April po ay bagamat hindi lumalabas ang nanay ko sa bahay at wala naman kaming bisita ay nagkaroon siya ng flu-like symptoms. So, hindi namin inisip na COVID yun. Kasi nga wala naman lumalabas. So, niya lang namin, hindi namin pinansin. Pero after 3 days, parang nahawa ako sa nanay ko. And nagkaroon din ako ng flu-like symptoms. Pero mas malala ng konti. Meron akong lagnat. Nagchichill ako at sakit ng buong katawan. So, inisip ko rin na baka naman trangkaso din yung nangyari sa akin. Pero after 3 days, napansin namin ng nanay ko, magkasunod kaming nawalan ng pang-amoy. Inisip namin baka iba na to. So, nagpa-swab test po kami at agad-agad kami nagpa-swab test. Kinabukasan, lumabas po na positive kami. And syempre, nandun ang pag-aalala ko kasi 69 years old na po ang nanay ko and alam naman natin na mataas ang risk ng mga senior citizens sa severe symptoms. And ako naman, nag-worry din ako kasi syempre ako yung breadwinner sa amin. Ano ang mangyayari kung sakaling severe yung mangyayari sa akin? Paano ko maiwan ko? May anak pa po ako. And speaking of yung anak ko, nung mag-isolate na po kami, bigla po siyang nagkaroon ng lagnat at nawalan siya ng gana ng kumain. Hindi ayaw niya maglaro. So, yun po, nagkaroon po ako ng patong-patong na pag-aalala. Kasi maliit pa po siya. Kung may mangyayari sa amin ng nanay ko, ay sino naman po ang may iwan sa anak ko. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi nung na-inform ko po ang CC, ang church, na nagkaroon kami ng COVID sa bahay. Personal po, si Bishop tumawag po sa akin at through phone, pinag-pray po kaming pamilya na ating mahal na Bishop at naginhawaan po kami. Nagkaroon po kami ng pag-asa, nagkaroon kami ng nabawasan na aming worry. At the same time po, nakita po namin ng suporta ng buong church. Pinag-pray po kami sa MGC, at sa Text Brigade, nandun po kami lagi, pinagpe-pray. At yun po, kumbaga yung tukod po ng prayer
ng lahat ng kapatiran mula sa ating mga leaders po. Nabuo po yung faith namin at nawala po yung kaba namin, kaya nakakilos po ang Lord. At yung anak ko po, 3 days lang po, nawala na po yung lagnat niya. At normal na po yung pagkain niya, masigla na po siya, pati paglalaro, naglalaro na po siya. Tapos yung nanay ko po ay hindi po siya nagkaroon ng severe na symptoms. Very mild lang. Yung mga doktor nga po ay medyo na-surprise, no? Kasi sa edad niya, kinaya niya po yung COVID at parang simpleng kaso lang po yun sa kanya. And ako din po, after a few days ay gumaling na rin po ako, sabay po kami ng aking ina. At pinakita po ng Lord na talagang kinontrol niya yung situation. Kaya malaking pasasalamat ko po una sa Panginoon na napakabuti po niya at pinagaling niya po kami. At maraming salamat din po sa church na nandun po talaga ang unity, nandun ang love, ginagamit talaga ng Lord ang church po natin, talagang maramdaman natin ang pag-ibig natin, Lord. Kaya maraming salamat po at to God be the glory po. God bless po. Waiting for your call, 'cause His life's nothing without your word by my side. You can use me, Lord, I surrender myself to you, 'cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you. I will bless you, Lord, and give you the
Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone. We belong. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone. We belong to you. We belong to Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone. We belong. Without you, Lord, everything will fall apart. We belong. Without you, Lord, we have no reason to live. We belong to you. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone. We belong. Without you, Lord, everything will fall apart. We belong. Without you, Lord, we have no reason to live. We belong to you. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone. We belong to you. Without you, Jesus, our life is pointless. Our life is meaningless. Without you, Lord, we have no salvation. Without you, we are nothing. Kaya't salamat, Panginoon, dahil tinubos mo kami ng dugo mo. And now, we belong to you. Wala na pong iba. Purihin po ang Diyos sa buhay. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po at ang Diyos po natin ay muli tayong binigyan ng pagkakataon para tayo po ay muling makinig na kanyang salita.
mag-aral ng kanyang salita at patuloy ko sinasabi na sana po ang pag-aaral natin ay hindi lamang pakikinig kundi isasagawa po natin. Na since ngayon po ay Father's Day, kanya tungkol sa father po ang tatalakayin po natin. Madalasan ito matalakayin tungkol sa mother, pero ngayon naman po ay tungkol sa father ang tatalakayin po natin. Pero bagong lahat, yuko muna natin ang ulo natin, pikit natin ating mga mata, tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa isa pang pagkakataon, kami nagpapasalamat sa iyo ng sobra-sobra sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin. Lalo na po ang pagkakataon na kami muli makapakinig at mag-aral na yung banal na salita. Salamat, Panginoon, sapagkat napakagandang pribileyo ang binigay mo sa amin na kami makinig na yung salita mag-aaral at gayon din, O Lord, malaman namin kung anong kalooban mo, Ama. Lalo na po dun sa mga ama ng tahanan. Tulungan mo at ikaw mismo manguna sa amin sa umagang ito. Padaluin mo po special anointing mo sa inyong lingkod. Patungo sa lahat ng mga anak mo na nandirito ngayon nakikinig. At ganun din, O Diyos, tulutan mo rin na ang lahat ay magkaroon ng strong conviction na ipamuhay po ang kanilang marinig sa umagang ito. Bahala ka na po, Lord, at simulahan na hadlang sa aming puso't isipan at malaya kang kumilos po sa amin. Marami po salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Ephesians chapter 5 verse 25. The Bible says, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. So verse 22, wives, submit to your own husbands as to the Lord. And our subject today is entitled, The Voice of the Father. Now, brothers and sisters, ang subject po natin sa ngayon ay kasama po sa 5 pointers for the rapture, and it's about the Father. But I just want you to know that spiritual warfare involves men and women on many different levels. But Satan's battle plan includes a special emphasis on adults, mainly the father. Because Satan knows that if he can control the leader of a family, he is able to destroy God's perfect plans for the entire family. For your information, father has a tremendous responsibility and accountability for his family. Not only in physical, in material, and emotional aspects, but most importantly, in spiritual. And that's why lots of fathers are failure despite their financial accomplishments. Because they did not give attention to the most important aspect of life, the spiritual life. As a result, the father is earning money, huge amount of money, more than what he expects, but with much difficulties and conflict that he almost loses his mind. Not to mention his major problem with his children and wife. Why? Well, it's because of neglecting the spiritual life. Alam niyo, hindi alam ng iba na diyan po ng marami, na diyan nakasalalay po ang lahat ng bagay o lahat ng mga major problem dito po sa mundo. Ang ibig sabihin, ang pinaka-bottom line ng lahat ng major problems ng mga tao ay sa spiritual po. Sa buong mundo, sinasabi ko po. That's why the Bible says in the book of Ephesians 6:12 that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and the powers of darkness in this world. So, whose intention is to destroy the family's finances and relationship and eventually its future. Kaya nga po pagka nagkakaroon ng problema po, sabihin natin sa pamilya, nagkakaroon ng discussion, nagkakaroon ng conversation, dapat aware lahat po na meron nakagitna, may devil pong gumigitna para sirain ang relationship po. Madalas, nalilimutan natin yan, madalas pinapaalanan ng Lord, we wrestle not against flesh and blood, we wrestle not against flesh and blood. Hindi taong kalaban, kundi mga demonyo, mga evil spirits, hindi natin nakikita po. Sa katunayan, kung paano tayo mga tatay ay nag-iisip ng kabuhayan para sa family natin po, ay ganun din nag-iisip ang demonyong ito kung paano sisirain yung asawa, yung mga anak, yung babae, yung lalaki, at sa bagay na yan, gusto ko linan sa inyo, yung buong pamilya, gusto sirain po niyan. As a matter of fact, nakakalungkot po, sapagat napakarami ng pamilya na sira po, na hindi nila alam, yan pong may kagagawan po, ang devil ang may kagagawan po, sapagat namamagitan niya para wasakin talaga ang pamilya po.
Ako nagsasabi sa inyo, ingatan ninyo ang pamilya po. Nasa pamilya po ang buhay ng kabuuan ng bawat isang tao po. Doon sa pamilya nila. Dahil yun ang kailangan nagkakaisa yung buong pamilya nila mismo. Kanya yun ang aalagaan po. Yun ang babakuran natin maigi po para ang relationship maganda, para makalaban tayo sa gawa ng kaaway po. Now, kung tutusin, anong laban natin dyan sa mga demonyo ng mga kapatid? Hindi natin nakikita yung mga yan. Kaya kung gusto natin manalo po, ay pupunta ka ngayon sa spiritual side. Pag doon ka sa spiritual side, sigurado may laban po tayo dyan, matatalo natin dahil kasama natin ang Diyos. But the question is how? Papaano? Now, start with yourself. Start with yourself. Ano sabihin nun? The father of a house must have a firm belief in God. Ang tatay muna po ang dapat mananampalataya sa Diyos at maniniwala sa salita ng Diyos. Because without such, the entire family is lost. Kahit sabihin natin na convert yung nanay, tsaka yung mga anak, pero pag yung tatay hindi po tumanggap sa Lord, malaking problema po yan. Ako nagsasabi po sa inyo. And surely, you're out of the will of God. Pag hindi tumanggap po yan, wala po sa will ng Lord. Because the only way to know the will of God is through the Bible, through His Word. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, pag sinabi salita ng Diyos, ganun po kahalaga yan. Pero ilan tatay hindi naniniwala sa Word of God? Yan po isang malaking dilema yan sa loob ng pamilya po. Pag hindi naniwala sa salita ng Diyos ang tatay po, bakit di ka ibang naniniwala sa Lord pero pinagpapala naman? Oh yes, pinagpapala. Saan? Dito sa lupa. Pinagpapala ka pagdating sa material, pag pinagpapala ka pagdating sa pera, pinagpapala ka pagdating sa business mo. Pero paano yan pag namatay ka? Yung susunod na buhay. Dapat natin iintindihin yung susunod na buhay, mga kapatid. At ang preparation ng susunod na buhay, hindi pagkatapos mo mamatay. Dito pa lang. Buhay ka pa lang, ipe-prepare mo na kung yung papunta ro sa susunod na buhay po, which is the real life. Yung pong pinaka-life talaga, yun ang tunay na buhay po. Kasi ang buhay natin dito, temporary lang po. Yung susunod yan, yun ang pinaghahandaan. At ang tatay ang dapat po naghahanda dyan. Kung pinaghahandaan po ng tatay yung future ng family, yung kanilang kinabukasan ng anak, ng pamilya po, walang masama. Pero siguraduhin mo rin, tatay, na handa mo ang spiritual life ng iyong pamilya, na pag silang sakali mawala at talaga mawawala, whether we like it or not, ay sigurado po na ang Diyos ang makakasama. Yun ang kailangan po natin. Aside from that, kailangan din sila na maturuan din po yan sapagkat ako nagsasabi sa inyo, malaking factor po pag hindi po sila nasanay pagdating sa spiritual. Na walang idea yung family tungkol sa spiritual. Hindi po, bra. Kanya nga si tatay ang dapat. Kaya ito sinabi ng Bible po sa Proverbs 3:5. Ito, ano sabi ganon? Lean not on your own understanding. Next verse, 7. Do not be wise in your own eyes. So dalawa po yan. First, huwag ka raw sumandal sa sarili mong kaalaman. Pangalawa, huwag kang maging wise sa sarili mong konsepto. Hindi pwedeng konsepto mo, yung pananaw mo susundin. Hindi. Ang pananaw ng Diyos ang susundin natin. Kasi basically ito po nangyayari pagdating sa salvation. Kasi yun ang importante po, ang salvation yung paano maliligtas. And basically marami sa mga tatay, yan ang sinasabi, basta ikaw gumawa ka na mabuti, sigurado ikaw ay maliligtas. Yun ang sinasabi lang ganun, gumawa ka na mabuti, ikaw ay maliligtas. Alam niyo pati yung mga atheists po na hindi naniniwala sa Lord, gumagawa ng mabuti, paano diligtas din po yun? Hindi po ganun po yun, hindi po ganun. Walang masamang gumawa ng mabuti, pero bago gumawa ng mabuti, meron pong procedure na dapat malaman tayo para yung kaligtasan natin, masiguro po natin. Kaya hindi po totoo yan. You need God and His Word to know the way of salvation. Kailangan malaman natin. And the only way to salvation is the cross. Hindi kayo pwede umalis sa cross. Ang cross lang po ang magiging way para tayo maligtas. Once you receive the message of the cross, you're surely taking the way of salvation. Sigurado po yun. Na-experience sa ating mamaya ni Pastor Lud. Kanya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mga tatay, dapat alamin ninyo at dapat siguraduhin natin ang way of salvation ng family natin para makasiguro po tayo. Patulitin ko ulit, pagdating salvation, there's only one way. Isa lang pong way, the message of the cross. Yung message of the cross, yan ang pinaka-importante sa lahat. Diyan nakasalalay lahat pagdating sa kaligtasan po. Now, going back sa story natin kay Joshua. Joshua said in Joshua 24:15, ano sabi nga nun? As for me and my household, o my house, we will serve the Lord. Yun nakadugtong niyan. As for me and my house, we will serve the Lord. Now, for me, yun ang sabi niya, for me. Hindi niya sinabing my household and I. Hindi po ganon. Ang sabi niya, for me. So, ano sabihin nun?
Tatay muna ang papasok sa spiritual. Ulitin ko, tatay muna ang papasok sa spiritual. Walang problema mauna yung ina, mauna yung anak na tumanggap sa Lord. Pero siguraduhin natin yung ama na tayo ay nakatong sa spiritual aspect. Kailangan po na yung ama ang importanteng ma-convert mga kapatid. Pagkatas ma-convert yung iba, dapat yung ama ma-convert po. Hindi pwedeng may iwanan po yun. Otherwise, may hirapan pa rin ang family. Kahit na-convert yung nanay at yung anak, pero yung ama hindi, may hirapan po sila. Kaya mga ama, ibig sabihin niya, nakasalalay sa ating spiritual status ang total victory ng family. Nakasalalay po sa atin. Kaya the best example po dyan, walang iba kundi si Abraham po, the father of faith, kung tawagin po. Alam niyo, kung titignan niyo maigi si Abraham, nanampalataya siya ng husto sa Diyos. Ano nangyari? Nung magkaanak siya, si Isaac naging anak niya. Nanampalataya rin sa Lord. At nung mga anak yung asawa ni Isaac, ang nangyari po ay pinanganak si Jacob. Nang pinanganak si Jacob, nanampalataya rin si Jacob. At nung si Jacob po mag-asawa at nag-anak yung asawa niya, 2 asawa, 3 asawa, hindi ako nagkamali. Ang nangyari po, nagkaroon siya 12 anak. At dyan ang galing ang 12 tribes of Israel. Kaya nagkaroon ng Israel dahil lang sa isang amang nanampalataya. Yun po naging bunga niyan. Nagkaroon ng Israel, mga kapatid. Israel na bayan na Israel na matapat sa Diyos, mga kapatid. Na talagang walang ibang kinikilala ang Diyos, kundi yung Diyos na nasa langit po. Ganun po kasi dahil lang doon sa isang ama na nanampalataya. Kapag ang ama dapat po ay namuno tayo, dapat siguraduhin po natin na nandun tayo sa spiritual aspect po. Yan ang unang-una. Yung tatay po dapat ay mapunta sa spiritual side, spiritual aspect. Kanya kasi hanggang ngayon, nababalitaan ko po, marami mga ama hindi pa rin tumatanggap sa Lord. Marami mga ama ay pa rin maniwala sa Bible po. Wag po. Ganyan ako nung araw po. Nung araw, hindi ako naniniwala sa Bible. Para sa akin po, ang Bible, gawa lang ng tao. Kaya sa akin, tao lang may gawa niyan. Ang dami nagsishare sa akin, umiiyak sila pag nag-share sa akin dahil pinipiloso po ko sila, mga kapatid. Dahil kasi kumikita kami na maganda noon. Negosyante kami ni Pastora, kumikita kami na maganda. Talagang nag-boom yung business namin, mga kapatid. Kanya walang Bible sa amin, mga kapatid. Meron kami religion, yes. Talagang fanatic ako masyado sa religion namin. Pero wala yung Bible, ayoko niyan. Ayoko at talagang nire-reject ko talaga. Pero nung magkasakit kami ni Pastora, sino tinakbuhan ko, mga kapatid? Wala nagawa yung religion po namin. Wala po nagawa. Lahat wala nagawa. Pati mga contacts namin, yung aming mga kanegosyo, yung aming mga suppliers, wala lahat nagawa. Yung mga customers, wala lahat nagawa. Isa lang po may nagawa, si Jesus Christ lang po, na inilapit sa amin po. At kami pinaniwala kami sa Bible po at isinare sa amin ng Bible. Yung hindi ko pinaniwalaan ko, mga kapatid, ano nagresulta? Maganda nagresulta. Doon ko lang nakilala talaga na may Diyos talaga. Doon ko na lamang may Diyos. Kasi marami sa mga tao sinasabi may Diyos, pero hindi nila mapatunayang may Diyos. Ang talagang pagkahinawakan mong Bible, malalaman mo may Diyos. Dahil makikita mo doon yung mga gawa ng Diyos na ginawa ng Diyos na hindi mo akalain ang Diyos pala ang gumawa niyan. Kanya ganun ka-importante ang salita ng Diyos na ang yan po'y mapunta doon sa Ama. Dahil yung Ama mismo naniniwala at pinaglalaban talaga ang salita ng Diyos. Yung tatay dapat pinaglalaban ang salita ng Lord. Ngayon, kapag ang ama ay nakatuuna sa spiritual, the children should come next. Ang susunod, yung mga anak naman. Now, Father, what is your role to your children? O nakita nyo na. What is your role to your children? So, ibig sabihin yan, meron tayong spiritual role ang mga tatay. Paano mo bibigay spiritual role kung ikaw hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos? Anong salita tatanggapin ng anak mo pag hindi ka naniniwala sa salita ng Lord? Salita mo lang yan. Walang masama salita mo, tsak tuturuan mo na mabuti yan. Pero walang power yan, mga tatay. Ang salita ng Diyos ay may power. Dahil sinabi sa John 6:63, my words are spirit and they are life. Buhay yung salita ng Diyos. Kanya pag yun ang pinakinggan ng anak mo, ay nakukonvict sila. Ando ng strong conviction. Kasi may spirit na nando doon. At inspired ng Holy Spirit, ang salita ng Diyos. Ngayon, anong role yun ng tatay? Yan ang tanong ngayon. Bilang mananampalataya, naniniwala sa Diyos, anong role yun mo ngayon? Proverbs 22:6, ano sabi ganon? Train up a child. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Train up your child. So in Proverbs, the wisest man in the world says, train up your child. Sinasasabi sa mga tatay, train up your child. Now, even in the New Testament, Paul said in Ephesians 6:4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training. Bring them up in the training and admonition of the Lord.
So, Father, bring up your child or your children into training. Kailangan may train. Talaga natin i-train po maigi itong mga bata po. Now, King Solomon and Paul agreed that a child must undergo spiritual training headed by the father. Now, notice this. Sinabi ni Solomon, train up your child saan? In the way he should go. Ite-train daw in the way he should go. Ano ibig sabihin nun? Train for his future. Ite-train natin para sa kinabukasan ng bata po. Train them for the right path of life. Para alam ng bata kung ano yung, hanggang sa lumaki siya, kung ano yung kanyang tatahakin landas. And train them spiritually through God's Word. So magitan po ng salita ng Diyos natin ite-train sila. Why? Ano sabi nga nun? So that when he is old, he will not depart from it. Ayan na matindi. So that when he is old, ay hindi raw siya lalayo o aalis doon sa salita na yon. Yun na matindi po. I-train mo raw yung bata o habang bata, i-train mo na siya para kahit magkaedad na siya, hindi niya malimutan na yan ang pinaka-importante sa lahat. Why? Bakit ganon? Kasi habang bata pa, maliit pa, i-train mo na sa Word of God ang anak mo. Kailan tinetrain na po. Bata pa, tinetrain na po yan. Hanggang sa lumaki yan. Why? Well, I believe in father's influence. Influensya ng tatay po. Dapat malakas ang influence ng ama na sumunod sa kanya ang bata. The voice of the father is very important. Yan ang title natin, The Voice of the Father. Bakit importante ang boses ng ama? Una sa lahat, of course, ang mga bata po, mas madalas sumusunod sa boses ng ama kaysa sa boses ng ina. Pag narinig yung boses ng ama, sinusunod po nila. Kanya kailangan yung boses ng ama. Ngayon, kapag sumampa na sa edad ng mga hindi lang 12, minsan 10 years old lang, abay, welcome to the war na po yan. Talaga, gera na po ang susungin yan. Kasi nakakaintindi na po yan, kaya kasama niya sa gera po. Gera saan? Una, war sa loob ng bahay. Hindi pa sa labas yan, sa loob pa lang yan. Ang influence ng television, hahawak na yan, ng movies, o nung cellphones, ang mga computer games, at saka yung mga internet, hahawak po yan. Tignan ninyo, baka makakala nyo, nag-aaral anak ninyo, yung pala pornography yung pinanonood sa batang-bata, yan ang pinanonood. Why? Kasi nasapak siya sa war na walang training. Pag walang training, ano in-expect mo sa taong walang training, mga kapatid? Sa batang hindi na-train, ano in-expect po natin? Napakalakas ng influence ng world at ng flesh, kahit sa bata. Kaya kapag walang training yan, tangay po yan, matatangay yan. Why? Walang amang nag-influence sa kanya. Walang boses ng ama na nag-influence doon sa bata, mga kapatid. Kundi man yan yung mga berdeng-biruan, sa mga sasagap sa mga social media, sa loob pa lang ng bahay yan. Napakarami po na mapapakinggan ng bata yung mga kapatid na hindi natin alam, nakakasama doon sa bata po. Ngayon, ang matindi po dyan, yung pangalawang gera na yan, paglabas po niyan sa labas, yan na, real battle po. Pagdating ng high school niyan, mga kapatid, sa labas ng bahay, yan na po, hindi lang another battle yan. The real battle na po uli yan. Ano ibig sabihin nun? Kasi sa mga ka-eskwela niyan, barkada, bad influence, maya magugulat ka, nagmumura. Maririnig niya. Malalaswang salita, maririnig niya. Kapilyuhan kung tawagin, pero ang totoo, kasalbahihan na pala, hindi kapilyuhan. Party na pamorningan nung araw nung pwede pa yung party at walang taros na pagsasaya, madalas hindi nawawala dyan yung illegal drugs. Nagubuyo po yung mga bata na hindi alam ng mga magulang. Heavy metal music na inspired ng devil po na inaamin nila mismo maging sa mga lyrics ng kanta na ando doon po. Tapos mamaya inuman, teenager, makita nyo, nagiinuman na mga kapatid. Nasa high school, nagiinuman. Tapos ay humahantog sa pagbabago ng behavior, nagiging ma-pride yung bata, mayabang yung bata, suwail sa magulang yung bata, influence siya ng world na nasagupa ng anak mong walang spiritual training. Kanya nagkaganon, walang spiritual training. Kanya result, sakit sa ulo ng family at sakit sa lipunan, mga kapatid, ang mangyayari po. And at the end of the day, saan siya? Sa hell ang tuloy niyan. Kasi walang spiritual training yung bata, hindi na i-train yung bata, mga kapatid. Kaya sa parte niyan, kung makikita natin biblically, no? Itong sinabi ng Diyos kay Moses, ano sinabi niya? Deuteronomy 6:1-2. Ano sabi niya ganon? Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God
to keep all his statutes and his commandments, which I command you and your son and your grandson all the days of your life, and that your days may be prolonged. Ano ibig sabihin nun? God said, teach my commandment to you, Father, to your son, and to your grandson. So ibig sabihin, turuan daw ng utos ng Diyos hanggang to sa apo, mula sa tatay, sa anak, sa apo, tuturuan daw po. Actually, marami pong turuan, Lord, na binanggit sa Bible po. Ang pinakabuod yung summary, nandun sa Deuteronomy 6:4-5. Ano sabing ganon? Hear, O Israel. Ito tuturo nyo sa tatay, sa anak, sa apo. Hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one. Yan. Ang unang-una ituro dapat sa bata. Ang bata dapat bata pa. Alam na niya na isa lang ang Diyos. Hindi yung paglaki niya, litong-lito, hindi malamang ihuilan ng Diyos kung sino ang Diyos talaga. Napakaraming ganyang Kristiyano po. Yung iba naniniwala ang isang Diyos, pag pinaliwanag, nagiging 4, nagiging 3 ang Diyos. Hindi pwede po yan. Pag sinabi mong isa lang ang Diyos, alam mong paliwanag bakit isa lang ang Diyos. Dapat yung bata lumaki ng ganyan, na isang Diyos lang ang pinaniniwalaan yan. Ganyan ang mga Israelita po. Kanya sa kanila, mga kapatid, nakakwintas pa sa kanila. Yan, Deuteronomy 6:4 na yan, nakakwintas sa kanila. Sinasabi nila talaga, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang ang Diyos sa kanila talaga. At yun ang dapat malaman din ng bata, lumaki ang bata, isa lang ang Diyos. Parang sasambahin ng bata, isa lang talaga sasambahin ng bata, ang tunay na Diyos lang. Hindi maliligaw yung bata. Hindi siya maliligaw. At magkakaroon siya ng magandang relasyon sa tunay na Diyos pag tinuruan kung sino talaga ang Diyos at isa lang ang Diyos. At pangalawa, no, sinabi ganon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Mahalin mo ang Diyos mo, buong lakas, ng buong kaluluwa. So, buong puso. Yun ang utos ng Lord. So, ibig sabihin doon, pag ang bata natutong magmahal sa Diyos, mamahalin niya salita ng Diyos. Sigurado po yung yayakapin niya salita ng Lord. Kasi tinuruan mo magmahal sa Diyos na unang mamahalin ang Diyos talaga. Mas mahal ang Diyos kaysa sa iba pa mang bagay, mas mahal niya ang Diyos. At ganun dapat ang bata, tinuturuan na ng ganun ang bata pa lang. Minumold na siya sa ganun. Dito, 2 bagay binigyan ng diin. Ituro mo na iisa lang ang Diyos, tapos mahalin mo ang yung Diyos ng buong puso at kaluluwa at kalakasan. Ito ang pinakamaiksing kautusan na marami ibang kautusan sa New Testament po. Sa Old Testament, maging sa New Testament, yung gospel, marami po yan, good news. Pero yan po, sinamap din ng Lord sa dalawa. Sinabi niya, love thy God with all your heart. Pagkatapos, love your neighbor as you love yourself. Dalawa lang binigay niya, yung pag-ibig na yon. Pero ibig sabihin niya, marami pong katuruan na dapat ituro doon sa bata. Kaya lang tanong, paano ang mga ito ituturo? Paano ituturo ng tatay ito? Deuteronomy 6:6. Ano sinabi nga noon? And these words which I command you today shall be in your heart. Shall be in your heart. So dapat ay nasa puso ng nagtuturong ama yung salitang ituturo niya. Sa paanong paraang nasa puso? Abay, dapat pinamumuhay niya. Dapat po itinuturo ng ama, pinamumuhay mismo niya para nakikita ng bata po. Kasi two-way ang pagtuturo sa bata sa pamagitan na naririnig at nakikita. At yun ang mas matindi po, yung visual. Yung visual po, yun na nakikita, mas yun ang sinusunod ng bata po madalas. Kung ano yung nakikita niya. Kanya kailangan kung ano yung sinasabi niya, yun din ang ginagawa niya para pamarisan siya ng kanyang anak. At paano ituturo yan? Ano ituturo? Verses 7-8, ano sabi nga noon? You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontless between your eyes. So, ibig sabihin ng Lord, ituro sa mga anak ang kautusan niya, ang salita niya kapag nakaupo o nag-uusap, naglalakad sila, ituro mo sa kanya. Naglalakad kayo, turuan mo siya. Bago matulog, pagbangon, paggising, ituro pa din. So in other words, make the Word of God the subject of conversation both inside and outside the home. Dapat yun ang pinag-uusapan pirme. Nung mag-ama, yun ang pinag-uusapan pirme. Kahit sila nandoon sa mall, bumili sila, sabay sabi agad, paglabas na sila, alam mo anak, mabait ang Diyos, bakit binili tayo ng Lord na ganyan? Sa Lord galing ang mga biyaya ngayon, kaya dapat pasalamat ka sa Lord. Ganun dapat kumain sa restaurant, pasalamat tayo mga anak, pinakain tayo ng Diyos, bakit yung iba hindi na kumakain, tayo sa restaurant pa tayo kumakain, pasalamat tayo sa Diyos. Minomold mo siya ng ganun. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng molding na yun? Gusto ng Lord yung mga fathers po ay radical training ang gawin sa kanila.
para makalaban sila paglaki nila. Hindi pa masyadong problema pag maliit siya sa bahay. Madali pa suwituhin. Pag lumabas na po yan na mabigat na po. Andyan na labanan. Kaya pag hindi radical ang training sa kanila po, ay maliligaw ang bata, matatangay ang bata. At ang percentage na matangay niya na magiging malaki pagka hindi po na-train. Pero pag na-train po, very slim lang ang, may pwedeng matangay, pero very slim ang chance na matangay siya. Why? Well-trained siya. In what way? Brainwashing po yan. Brainwash. That kind of teaching is brainwashing. Talaga meron ka hinuhugasan sa kanya. Sa madali sabi, saan? Dahil may kailangan tayong baguhin o hugasan sa isipan nila. Ano yon? Yan ang tanong ngayon. Well, actually, ang isa dyan, yung nasa Romans 5:12, na dahil sa isang tao nagkasabi, yung human nature, mga kapatid, ni Adam and Eve, na dapat po ay huhugasan sa mind ng tao, yung nature of sin na yon. Hanggat bata pa siya, hanggang sa lumaki siya, para hindi siya masubo sa kasalanan. Ngayon, dito sa Romans 12:2, ang sabi nga doon, do not be conformed to this world, but that be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, now, pakinggan nyo maigi. Sinabi, renewing of the mind through training and brainwashing them with the Word of God. Ngayon, bakit kailangan hugasan yung sa mind nila, mga kapatid? Dalawang klase po nagiging Christian, mga kapatid. Isa po naging Christian kasi bata pa siya, tatay niya Christian, pinanganak siya Kristiyano na po. Yun ang maganda po, kasi na-involve siya maigi po. Alam niyo, yung ganyan po, sabihin natin kung yan po magkasala sa word yan, maliit po ang tsansa. Kasi mula pa sa pagkabata, Word of God na po siya. Kanya wala siyang babalikan. Hindi katulad yung na-convert ng 20 years old, 30, 40, 50, 60, 70 years old. Ay, marami pong babalikan niya, mga kapatid. Marami ng karanasan niya, marami ng masamang ginawa yan. Kaya pwedeng balikan, pwedeng mabalikan. Kaya pinare-renew ni Paul yung mind natin po. Pinabe-brainwash talaga, pinahuhugasan yung mind natin talaga para mawala sa atin, hindi na balikan po natin yon. Ganyan katindi po. At ang bata, dapat ganyan po, ibe-brainwash ang bata. Gagamitin ko yung salitang brainwash. Sapagkat yung salita ng Diyos dapat ang pinabe-brainwash sa atin po, hindi salita ng tao. Ngayon, ang isa sa magandang example, mula kay Abraham, yung anak naman ni Abraham, si Isaac. Hindi lingid sa inyo na i-offer si Isaac, mga kapatid. Alam natin kung ano nangyari. Na umaakyat sila, mga kapatid, nung mapuna ni Isaac na wala yung iaalay, ano sinabi niya? Father, where is the lamb? Asan yung iaalay? Nandito na lahat. Nandito na yung mga panggatong, nandito na yung pangapoy natin. Asan yung iaalay? Ibig sabihin, nakahalata siya. Ngayon, ano sinabi ng tatay niya? Anak, don't worry. The Lord will provide for Himself. Ganun po ba? O sige, akyat tayo. Wala na sinabi doon na, saan po ipoprovide? Saan ilalagay ng Lord yan? Saan kukunin ng Lord? Walang ganon. Okay lang siya. Sige, akyat tayo. Pagdating siya taas, doon sa patag na po, doon sa alayan na, sigurado, alam ni Isaac. Hindi siya nagtanong na, asan yung lamb? Wala naman dito lamb ba? Sinabi na ni Abraham, anak, huwag ka mabibigla. Pero ikaw talaga iaalay dahil hindi nag-provide ng Lord. Pero huwag ka mag-alala. Yung sinabi niya sa Hebrew, bubuhayan ka uli ng Lord. Kasi sinabi sa akin magagaling. Yung boses ng ama na yun ang narinig niya. At yung boses na yun sapat na para yung bata sumunod hanggang kamatayan. Wala rin sinabi na si Isaac, nagpapalag si Isaac, kasi sinabi, pambira ka, tatay, kita, ganyan-ganyanin mo ko. Walang ganun si Isaac. Naging submissive pa rin siya. Sumunod pa rin siya. Why? Well-trained. Bata pa, tinetrain na ni Abraham yan, mga kapatid. At talaga sinasanay na siya ni Abraham. Tungkol sa Diyos, ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay magpo-provide. Ang Diyos ang bahala sa atin. Ang Diyos walang imposible sa Lord. Pirmi niya, bata pa. Kaya pagdating doon sa ganung pagkakataon, ay sunod pa rin, mga kapatid. Siguro si Isaac pa nagsabi siya kay tatay, tali mo na ako. Pipikit na lang ako. Basta alam ko, bubuhayin ako. Doon sabi mo tayo, naniniwala ako, bubuhay ako ng Lord. Ganun, as simple as that. Ganun po, dahil ko hindi, kung pumalagyan, meron sa Bible, sigurado sinabi pumalagyan. Pero walang kapalag-palag si Isaac, mga kapatid. Sumunod doon sa ama, yung boses ng ama ang narinig. At dapat ganun ang boses natin mga ama, na pag tayo nagsalita sa bata, ganun na susundin nila. Why? Naramdaman ni Isaac na yung boses ng ama niya ay boses ng Diyos. Na yun ang pinakamatindi sa lahat. Dapat kami mga ama, ang boses namin, yung boses ng Diyos mismo, ang lumilitaw sa amin para sumunod yung mga bata. Kung totoo siya, walang power ang boses namin. Pero susunod yan pag nadama nila na yung sinasabi namin ay nanggagaling sa Diyos.
Pag naramdaman nila yung ginagawa namin galing sa Diyos, nakita yung ginagawa sa Diyos galing yung ginagawa, at naramdaman yung salita ng gagaling sa Diyos, abay, walang dahilan para hindi sumunod yung bata. Nakita niyo hanggang kamatayan, sumunod mga kapatid eh. Ang tanong bakit? Well-trained yung bata. Kanya sunod sa boses ng kanyang tatay na iniisip niya ang boses ng Diyos yun sa kanyang tatay po. Ako na po nagsasabi sa inyo, napakadelikado ng panahon ngayon. Ang susuungin, kanya aminin ko sa inyo yung totoo. Kawaway ngayon pala nagkakaanak mga kapatid. Grabe po sasagupain ng mga batang yan. Sa ngayon mga kapatid, lalo sa ngayon, napakatindi po. Yung sinabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang verse 5. Perilous time will come in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasure. Tapos sinabi na lahat doon, ang dami for unholy, lahat ng nando doon sinabi na eh. Tapos mga brutal daw ang tao. Yan yung masasagupan ng mga anak natin. Kapag lumalaki na yan, mga kapatid, lalo't pag malaki na yan, nagtrabaho na yan, o college na yan, o nagtrabaho na yan, yan na yung mga klase ng taong masasalubong nila. Kanya, paano kung walang training yan? Kakainin ng buo yan ng word. At talagang kawawa yung anak mo. Pagka gano'n, mamaya magugulat ka, magiging warden na rin anak mo. Dahil hindi nabigyan ng proper training yung bata po. Kaya sa parte yung mga pinasasabi sa atin ng Lord, sa parte yung pinapaalam sa atin lahat ng ating Panginoon, na ang bawat tatay po dapat tinetrain yung anak nila. Maganda po, bata pa, tinetrain na. Bata pa, tinetrain na tungkol dyan. Napakaganda, matatandaan nila. Meron sa amin isang bata, mga kapatid, medyo lumaki sa amin po. Yung tinuturuan namin ng gospel. Alam na alam niya yung ganun, pag sinabing ganun. Pag sinabing gospel, alam na niya. 1 Corinthians 15:1-4, alam niya. Acts 2:38, alam niya. Pinagtatapat niya, gumaganon pa yung kamay niya, pinagtatapat niya. Ang daling i-brainwash ng bata. Napakadali. Kanya hanggat bata, dapat tinuturuan na yung mga bata. Paglaki niya, ako nagsasabi sa inyo, kayo rin makikinabang, mga magulang, na hindi magiging sakit ng ulo yung mga batang yan sa inyo. Gayon, tapos tayo sa nanay at sa tatay, tapos na po tayo dito sa mga anak. Now, pasok tayo sa pangatlo. There is a saying that behind the success of a man is a woman. Now, who is that woman? Yun ang tanong ngayon. It's none other than the wife, yung asawang babae. But the question is, what kind of wife? Anong klaseng asawang babae? Now, one of the very clear characteristics of a wife should possess, yung dapat makuhang karakteristik po nitong asawa po, number 1 ito, na dapat nasa asawang babae po ay nasa Ephesians 5:22. Sinabi po ni Paul, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Submit. Take note the word submit. Next, Paul emphasized that a wife must submit to his husband as to the Lord. Now, tignan natin si Peter. 1 Peter chapter 3 verse 1. Wives, likewise, be submissive to your own husbands. Be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Kayo po'y magpasakop sa inyong asawang lalaki. Sabi nga noon, para yung asawa nyo, kung di man nananampalataya, ay, kahit hindi kayo magsalita, ay sigurado mako-convert sa makikitang pagpapasakop. So in other words, Paul and Peter agreed that wives should submit to their husbands as to the Lord. Talaga po, kung paano raw nagpapasubmit sa Lord, ganun daw yung asawang babae. Now, what does submission mean? Ano ibig sabihin ng submission? Sa dictionary po, sa Webster, an act of submitting to the authority or control of one another or surrender. So yun po, ibig sabihin, sa Tagalog, ibig sabihin po ay pagpahinuhod o pagsuko. Minsan ginagamit natin pagpapasakop, yun ang ginagamit natin, no? Okay, kahit anong man dyan, basta yung surrender, importante nando doon, na talaga nakasurrender lahat sa asawa. Na, tanong, why did Paul and Peter agree with this statement? Bakit sila nag-agree? Well, because I believe that both of them who were inspired by the Holy Spirit knew that the spirit of Jezebel is still existing. Naniniwala sila na spirit ni Jezebel nandun pa rin sa mga asawang babae sa ngayon po. Nakikita sa mga asawang babae po. At ako nakikita ko po yan. Sa ibang asawang babae po ng mga kapatiran po, nakikita ko may Jezebel, mga kapatid. Huwag kayong magagalit, pero meron po. Now, who is Jezebel? Yan ang tanong ngayon. Now, number 1, Jezebel was a domineering person that soon became master over her weak husband.
yan po, dominante po yan. Pag sinabi spirit of the Jezebel, dinodomina yung kanyang asawa. Ang gusto niya, dominante niya asawa niya, mapasunod niya pirmi asawa niya. At ang pangalawa, she grab the authority of her husband. Kung ano authority ng husband, gusto niya, siya ang may authority na yon. At siya ang masusunod, mga kapatid. At talaga yan po kahinaan ng babae. Alam natin yan kay Eva, mga kapatid, sinabi niya na makita niya na yung bunga magiging wise siya, ay kinain niya. Gusto niya maging wise siya kaysa roon sa lalaki, mga kapatid. Jezebel persuaded her husband to Ahab to promote the worship of Baal and Asherah. Alam niyo pagka sinabi po na pag-worship po, hindi naman sabihin mag-worship po. Pero ito po, nagiging materialistic ang babae po. Yan po masyado materialistic pag sinabi ng spirit of Jezebel, na kahit hindi kaya, mga kapatid, sige, at halos sambahin, mga kapatid, yung material na bagay, at talagang kahit hindi kaya, papipilit doon sa asawa. And pang-apat po, she was hungry for power. Ang gusto niya, siya ang masusunod. Yung sinabi kanina sa inyo, na gusto niya, pag sinabi niya, siya ang boses. Hindi boses ng ama, boses niya ang dapat marinig at sinusunod. And she didn't want to be rejected. Ayaw ma-reject. That's why she let her soldier murder Naboth, who refused to sell his land to King Ahab. Na hindi binenta ni Naboth yung kanyang lote, ay kanya pong pinapatay agad, mga kapatid. Ayaw niya, nire-reject siya. Yan po sa ugali niya. Naniniwala ba kayo may mga asawang babaeng ganyan din po? Na ayaw ma-reject. Minsan ginagamit yung love. Sinasabi ko, talagang mahal mo ako, dapat ganito ang gawin mo, talagang mahal mo ako susundin mo, o talagang mahal mo ako. Huwag kayong patadaya sa ganyan, mga tatay. Pagka yung pagka-leadership na po sa loob ng bahay, yan po sa tatay yan, hindi po sa nanay yan. Kaya pagsabi siya, hindi mo na ako mahal dahil dapat ako dapat ang siyang masusunod. Pag ganun ang sinasabi na po, alam nyo na, may spirit ni Jezebel yan. Ako po nung sasabi sa inyo, kanya sawayin nyo yung asawa nyo dahil kayo mananagot po sa kanya. Kaya hindi dapat ganoon. Pagka ganyan na po, hindi maganda. Kapag ito, asawa po ninyo, mga tatay, ako nang sabi sa inyo, hindi kayo magtatagumpay po. Hihilahin kayong pababa po niyan. Dahil hindi nalulugod ang Lord sa ganitong asawang babae po. Hindi nalulugod ang Lord. Basta may spirit ni Jezebel. Kanya nga po yan pinapaalam ng Lord sa atin. Isang spirit pa niya, yung materialistic nga po. Bili mo ko niyan, bili mo ko noon, bili mo ko niyan, bili mo ko noon. Yan po, pagka ganyan ang babae po, may spirit yan, mga kapatid. Matindi po yung spirit na yan. Kaya ingatan po natin. Kung meron man sa mga babae sa inyo, ganyan ngayon, please, magbago ka. Dahil ayaw ng Diyos ang ganyan na ugali ng babae po. Ayaw niya na siya yung pinangungunahan yung asawang lalaki, mga kapatid. Unless otherwise sabihin natin, ikaw mananampalataya, siya hindi. Mali sinasabi niya, pwede mo siyang sabihan po. Kasi mali sinasabi niya, ikaw mananampalataya, pwede mo sabihin sa maayos na paraan po. Pero yung pagbabasakop, nandun pa rin po sa asawa dahil yun ang gusto ng ating Lord po. Now going back to 1 Peter 3:1, ano sinabi nga noon? Wives, likewise, be submissive to your own husbands. Ano ibig sabihin nun? 1 Peter 3:5. For in this manner, in former times, the holy women who trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husbands. Now, Peter told them na ganyan ang holy women noong araw. They were submissive to their husbands. Ang tanong, sino yung holy women na yun na binabanggit? Mga kapatid, wala po iba kundi si Sarah po ang binabanggit doon. Diyan yung nakita nyo, si Abraham, example po pagdating sa pananampalataya. Sumunod yung anak niya, example pa rin pagdating sa pananampalataya. Ngayon si Sarah na naman, example pa rin. Yung buong mag-anak, hindi nyo nakita? Kasi dahil doon sa ama. Kaya pababang ganun lahat, may bibigay mo example. Magandang example pagdating sa pananampalataya. Now, how did Sarah submit to her husband? Yan ang tanong ngayon. Sa verse 6, ano sabi nga nun? As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Sarah was the one of the models of inner beauty, modesty, and submissiveness to her husband. And she even called her husband Lord, which means Master. Imagine that. Yung tawag sa asawa niya, Lord, Master. Yun ibig sabihin ng Lord dito, mga kapatid. Ewan ko, pero hindi ko rin maisip paano ganun katindi, mga kapatid. Yung pagpapasakop nito si Sarah po. So meaning, ganun kataas ang respect niya sa kanyang asawa. Respeto po yun. Yun ang respeto na tinatawag pagdating sa asawa po. Huwag muna kayo mag-comment, mga babae, no? Mamaya na kayo mag-comment. Bukod sa lahat, alam niya yung posisyon niya sa harap ng kanyang asawa na dapat siyang pasakop kay Abraham dahil para sa kanya, submission means to respect her husband's image. Yung po ibig sabihin ng submission una sa kanya.
na irespeto ang imahen ng kanyang asawa. Na hindi siya magsasalta na against, kundi igagalang niya at papakita pa niya sa iba kung paano ginagalang yung asawa niya. Na supposedly dapat ganun po talaga. Mapakita sa ibang paano nire-respeto niya yung asawa niya. Kung minsan kanya hindi nare-respeto yung asawa kasi mismo asawa nakikita hindi nire-respeto yung asawa lalaki. Dapat ipakita talaga na nire-respect niya yung asawang lalaki. Alam ko na tanong ninyo, paano kung di ka respeto yung mga asawang lalaki pa? Mamaya natin sagutin niya. Pero pinaalam sa atin ng Lord mga kapatid, yung po ang dapat sa lalaki po, yung respect nando doon po. At sumunod, Sarah obeyed Abraham. Okay, sumunod. Ano ibig sabihin nun? In Genesis 12, sinabihan ng Lord si Abraham, umalis sa lugar si Abram po. Abram pa siya noon. Sa lugar nila at dadalhin sa lugar na ituturo pa lang, hindi pa alam. Now, brothers and sisters, malaki ang investment nila Abraham doon sa Ur. Nandun lahat yung kabuhayan nila. Lahat na relatives nila nandun din. Yung mga contacts sa business nandun, suppliers kung meron man. Tapos paiiwan ng ganun-ganun lang na hindi alam kung saan pupunta. So, ibig hindi alam kung saan maninirahan. Abay, hindi sinabing nagtantram doon si Sarah, nag-iiyak, sinisi si Abraham. Walang ganun eh. Maaaring nagtanong lang siya, pero submit pa rin siya. Sa kabila ng buong kabuhayan na nakataya, kinabukasan, buhay na nila nakasalalay, ang hirap sa kalooban, pero sunod pa rin siya. Why? For Sarah, submission means trust the decision of your husband. Nagtitiwala siya sa desisyon ng asawa niya. Kanya, alam ko nung nasabi niyo yung iba, paano to, hindi ka tiwala yung asawa ko. Hindi ganito muna, mamaya na kayo. Sa madali sabi, yung tiwala do sa desisyon ng asawa, lalo na po pag yung asawa ninyo ay mananampalataya. Lalo na pag yung desisyon niya ay galing sa salita ng Diyos. Ako na nagsasabi sa inyo, sumunod na po kayo pagka ganun po. Dahil nakatingin ang Lord sa inyo, mga babae. Dapat ganun yung tiwala natin doon sa desisyon ng lalaki po. As long as na yung lalaki po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Yun naman po ang kapalit noon, sumusunod sa salita ng Lord. Okay, alam niyo kabaligtaran yan doon sa example sa asawa ni Job. Sa asawa ni Job, who had the spirit of Jezebel, kung tutuusin. Alam niyo nung si Job nagkaganon, ano sabi ng asawa niya? Imbis na tulungan siya, at magtiwala na sa Diyos, magtiwala sa asawa niya, sinabi niya, sumpain mo na lang yung Diyos mo. Yun na hindi maganda. Spirit ni Jezebel po yun. Dapat po nandun yung tiwala, mga kapatid. Kay Sarah, kahit ganun na mangyayari, yung kabuhayan, di malaman kung saan na talagang suntok sa buwan na lang yung kabuhayan nila. Pero sige, desisyon mo yung asawa. Sige, sunod ako sa iyo. Sunod pa rin siya. Ganun siya nagtiwala, mga kapatid. Now, going back, pangatlo, na magtagutom, pumunta sila sa Egypt para may makain sila. Namataan si Sarah nung hari. At pinatawag kasi maganda siya, 60 years old, pero maganda pa rin siya. Parang si Pastore, mga kapatid, talagang hindi nagbabago. Ngayon, pinatawag para maging asawa. Ngayon, sinabi ni Abraham, kapatid lang niya si Sarah. Sabi niya, kapatid ko yan, yun ang sinabi niya. So, ibig sabihin, dinama yung pagiging mag-asawa nila. Gaano kahirap sa babae para i-deny kang asawa talaga at sabihin kapatid ka lang. Pero hindi niya sinumbatan na sinabi yung asawa, duwag ka, Abraham, ba't ka ganyan? Pati ako, dininay mo ako. Hindi ganun eh. Wala sunod lang si Sarah eh. Why? Because for Sarah, submission means concern for the welfare of your husband. Siya po ay concern sa kapakanan ng asawa niya. Baka mapatay yung asawa niya, kaya pumayag siya. Nakapatid na lang ang turing sa kanya, na maaari mapahamak siya, mga kapatid, kung siya asawa ng hari. Kaya sa parte nga, doon yung makikita paano siya nagpasakop po. Pang-apat sa Genesis 13, nang papiliin ni Abraham si Lot at tira lang yung kanyang kinuha. Kasi sabi ni Abraham pag sa kaliwa ka, kanan ako. Pag kanan ka, kaliwa ako. Ibig sabihin, yung tira na lang sa akin. Hindi ba lang nagtanong si Sarah, bakit ganun ang ginawa mo? Pamangkin mo lang yan Sumabit lang sa atin yan Dapat ikaw ang priority, ikaw ang pipili kasi kabuhayan na nakasalalay dyan. Pero wala po, walang niho, walang sinabi si Sarah, mga kapatid. Sa 1 Peter 3:4, ito ang dahilan, mga kapatid. And rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Meron siyang quiet spirit po na sa kanya. Hindi madakdak na spirit po, quiet na spirit po. Na kahit sa oras na parang dihado na sila, talaga pa rin, tahimik pa rin siya. Why? Kasi ano man desisyon ni Abraham, nakasuporta po siya. Why? Because for Sarah, submission means to support the wisdom of your husband. O yung diskarte ng husband ay susuporta po dapat
ang asawang babae. Kaya minsan nadi-discourage po yung mga tatay po. Kasi imbis na suportahan sila, hindi yung asawa nila kumukontra pa sa kanila mga kapatid. Dapat nakasuporta ang babae po, lalo kung maganda yung diskarte ng asawa, maganda yung wisdom ng asawa, galing sa Diyos yung sinasabi ng asawa. Abay, sunod po tayo. Dapat suportahan natin po. Kung ano yung desisyon yung diskarte ng asawa mo, dapat suportahan natin. Naiaalay si Isaac. Iaalay, miss, papatayin yan. Yung kaysa isang anak mo, imagine that bilang ina, ano mararamdaman ni Sarah? Hindi sinabing nag-hysterical si Sarah doon, pinagsusuntok sa dibdib si Abraham. Pero sabi ng Bible, quiet lang si Sarah eh. Why? Check na rin niya yung sinabi ni Abraham eh. Yung sinabi rin sa anak niya eh. Don't worry, the Lord will provide for Himself. Ang Diyos ang mag-provide. At kung sakahin hindi mag-provide, mamatay man siya, bubuhayin ng Panginoon yan. Alam niyo ginawa ni Sarah? Naniwala siya. Bakit? Sinabayan niya yung faith ng asawa niya. Kung ganun yung faith ng asawa niya, ano yung sabi ni Sarah doon? Okay, ganyan ang faith mo, bubuhayin siya o mag-provide ng Lord. No problem. Sige, sama ako 5 dyan. Sabay ako sa'yo. Sabi, sinabayan niya yung pananampalataya, sumabay pa rin siya. Ganun po dapat kung ano yung magandang faith ng tatay, sabay si nanay, pati sila anak dapat din. Katulad na sabi ko sa inyo kanina tungkol kay Isaac. Si Isaac sinabayan yung pananampalataya ng tatay niya. Yung marinig yung boses ng tatay niya, sinabayan niya. Ganon din ito mga kapatid. Si Sarah po, pag naririnig yung boses ni Abraham, sinusunod niya yung boses ng tatay. Yung boses ni Abraham, sinusunod po niya dahil alam niya sa Diyos nang gagaling po. Ngayon, bakit ganon si Sarah? Because for Sarah, submission means having mutual faith with your husband. Napakaganda po na yung mag-asawa may mutual faith sila. Iisa pa na ng palataya nila. Nag-i-encourage sa isa't isa. Iisang pinaniniwalaan. Isang tinatayo nilang dalawa. Ang ganda po sa mag-asawa noon. Kanya pag sinabi ng tatay, ako nananampalataya, pagpapalain tayo, naniniwala ako. Dapat sagot agad yung nanay, sagot agad. Ako rin, naniniwala ako, pagpapalain tayo. Tsaka kaya mo yan, daddy, kaya mo yan, daddy, kaya mo yan, darling, kaya mo yan, honey, kaya mo yan. Dapat ganun eh. Na nandun yung suporta talaga, yung faith mo, nandun din, na sinusuporta mo, sinasabayan mo yung faith ng asawa mo, para lalo lumakas yung loob ng asawa mo. Tapos sasagot pa yung mga anak, yes, tatay, kaya mo yan, daddy, kaya mo yan, papa, kaya mo yan. Dapat ganun eh. Kanya ang ganda ng faith sa buong pamilya, napakaganda ng pananampalataya. Nang sinabi ng Diyos, pang-anim, kay Abraham na ayan na naman, boses ni Abraham na naman yan. Sinabi ni Abraham, check yun. Sinabi muna ng Diyos, magkakanak sila. Natawa si Sarah. Pero nung bandang huli, nakiayon na din siya. Why? Paano check? Narinig din niya. Sinabi ni Abraham, huwag kang magtatawa. Sigurado yan. Pag sinabi ng Diyos, sigurado yan. Ganun ba? O sige. Sa Hebrew 11, ito sinabi ganon. By faith. Nagkaroon ng faith si Sarah. Saan niya nakuha yung faith na yan? Sa asawa niya. Umayos siya sa faith ng asawa niya. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. And she bore a child when she was past the age. Because she judged him, capital letter ng Diyos, she judged him faithful who had promised. So siya na nagsabi, faithful yung nag-promise, samantala dati pinagtawanan niya. Ba't nagkaganon? Sumabay siya sa faith ng asawa niya. Narinig niya yung boses ng asawa niya. Nung marinig yung boses ng asawa niya, sabay na rin siya sa faith ng asawa niya. Ganun katindi ang boses ng tatay po. At ganun katindi po pag sumasabay ang asawa, sumasabay mga anak sa pananampalataya, ang ganda po na nangyayari. Ba't niya ginawa? Because for Sarah, submission means to cooperate with your husband's faith. Dapat makikipag-cooperate ka doon sa kanyang pananampalataya o sa husband's belief. Kung ano yung belief ng asawa, dapat po ay nandoon din tayo. Lalo pagdating sa pananampalataya, pagdating sa Diyos, abay, dapat pag sinabi ng asawa, ako naniniwala ako, darling, naniniwala ka ba? Magkakabahay tayo. Ayun, dapat, sagot, amen, ako naniniwala ako. Hindi iba pag sinabi, magkakabahay tayo. Paano magkakabahay tayo? Minimum lang sweldo mo. Wag ganyan. Pag ginanon mo na yan, wala na, bagsak na ang pananampalataya. Wag. Suporta ka, magkapag-cooperate. Alam ko, asenso tayo. Alam ko, lalaki sweldo mo rin. Alam ko, baka pati ako magkatrabaho, ako kikita din. Yung mga anak mo, kita rin, mapagtutulungan natin yan, magkakaroon tayo ng bahay, sigurado yan. Pag gano'n na narinig ng Diyos, kilos ang Diyos, sigurado yan. Kikilos ang Lord at nandun ang blessing ng Lord, mga kapatid. That means the 6 elements of submission to the husband are, number 1, respect his image. 2, trust his decision. And number 3, have concern for his welfare. And number 4, have a mutual faith with your husband. Number 5, support the wisdom of your husband o in diskarte.
And next, cooperate with your husband's belief in the promise of God. So, 6 po yan mga kapatid. Kung yung magagawa natin, yun ang tunay na submission po. Pag nawala isa doon, di na submission mga kapatid. Kailangan nandun lahat, yung mga respect na yan, cooperation na yan, nandun doon support, nandun doon lahat para masabing nagpapasakop tayo sa ating, nagpapasakop yung mga babae sa asawang lalaki po. Kaya sinabi ng Ephesians 5, ang sinabi ganon, wives submit in everything, sa lahat ng bagay. Kaya yung binagit ko ng 6 na yun, sa lahat na ng bagay yun, magpapasakop po ang isang babae sa kanyang asawang lalaki po. Ang problem, yung ibang asawang babae, kinukontra yung faith ng asawang lalaki. Kinukontra yung lalaki. Huwag po, sabayan po natin at baka yan ang susi para i-bless kayo ng Lord. Baka yan ang iniintay ng Lord na magkaisa-isa kayo ng faith, na magsabayan kayo sa faith talaga. Ngayon po, faith na pinag-uusapan ngayon. Kanya kung yung buong mag-anak po magpagsabayan ng faith talaga, abay walang dahilan para hindi gumano ng kabuhayan po. Sigurado po yun. At gagaling mga karamdaman sigurado dahil yung faith, nagkaroon ng mutual faith sa loob ng tahanan. In other words, behind the success of Abraham was a woman named Sarah, a very submissive woman. Yun po nasa likod. At ako po nagpapasalamat po sapagkat sa likod ko po, kanya kahit paano may tagumpay po tayo, may asawa rin po ako mga kapatid na para pong si Sarah po siya. Na talaga pong nandoon ang submission niya at kung tawagin nga sila ng mga elders, woman of Tekoa, dahil kasi nandoon ang katalinuhan niya. Kung minsan siya nagtatanong pa siya sa akin, ano ba talaga ayaw mo? Ano ba talaga gusto mo? Sinasabi pa niyang gano'n mga kapatid. Para wag lang magkaroon ng problema po. Talagang andito siya ngayon. I salute you, my darling. Kaya sa parte yan, pinapaalam sa atin ng Lord, dapat gano'n po sa mag-asawa para magkaroon ng mutual faith talaga. Dahil importante po na magkasundo ang pamilya ngayon po. Importante na magkaisa-isa ang pamilya ngayon sa pamagitan ng tatay po. Yung tatay ang magdadala. Yung tatay ang magdadala. Sa spiritual, lalo na sa spiritual. Ngayon, ano sa palagay niyo yun nangyari kung sumalungat si Sarah kay Abraham? Dahil unang-una hindi pa panganak si Isaac. Kung hindi pinanganak si Isaac, di pa paano tatawagin father of faith si Abraham? Dahil hindi. At wala rin tayong mga naging seed ni Abraham. Dahil sinasabi, binhin ni Abraham tayo sa faith Dahil sira yung plano ng Diyos sa New Testament. Kasama yan sa New Testament, ang plano ng Lord, yung kay Abraham tinawag na seed of Abraham. Tayo yung seed ni Abraham po. Nakasama ro sa plano ng Diyos, magkakatawan tao siya, at si Jesus Christ mamamatay sa cross of Calvary para maligtas tayo. Kung hindi nagpasakop to si Sarah, at si Abraham hindi natupad, hindi siya nagkaanak dahil hindi naniwala itong asawang ito, at hindi pumayag na magkaanak sila, abay wala po tayo ngayon. Ganong katindi po pag sumusuway ang babae po, malaki po ang magiging epekto niyan. Pero hindi lang natin lalo pagdating sa spiritual po, lalo pagdating sa spiritual, napakatindi po. Tanong, bakit naman naging ganong kasubmissive si Sarah? Yan din ang tanong. Bakit yung boses ni Abraham sinusunod ni Sarah? Ano ba yung boses ni Abraham sa madaling sabi? Ephesians 5:25, ano sabi nga nun? Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Ayun. Paul says, husband, fathers, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself for her. Grabe po yun. Kung gusto mong magpasakop sa asawa mo, dapat mahalin yung asawa po. At ganun yung love na gusto ng Lord na makita sa mga asawang lalaki, para sa mga asawang babae, para yung boses mo ay magkaroon ng influence ang boses mo sa asawa mo dahil may pagmamahal yung boses mo. Sa panong paraan? Sa 1 Peter 3:7, ano sabi nga nun? Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayer may not be hindered. So Peter said, dwell with them with understanding. Malawak na pangunawa at pagbibigay honor sa asawa po. Dapat binibigyan ng honor ang asawa, mga kapatid. Kaya dito harap-harapan sinasabi ko sa inyo yung kay Pastora po, dahil yung po ang dapat talaga po, bibigyan ng honor yung asawa po. Now, what did Peter mean with this verse? Ano niya ibig sabihin? Though the husband must not submit to his wife as a leader. Pagdating sa leadership, siyempre sa lalaki. But a believing husband must do the loving duty of being sensitive to the needs. Una, to the needs. Dapat ang lalaki po, sensitive ka sa needs ng asawa mo. Abay, bakit? Binibigyan ko na ng pera, sweldo binibigay. Hindi lang yan. Yung pagmamahal ang number 1 dyan. Yung po hinahanap ng mga asawang babae po. Oo nga, nabibigyan mo ng pera. Paano yung pagmamahal? Yung pag-aalala sa kanya.
yung care sa kanya, yung concern doon sa asawa, dapat nakikita po, yan ang mga needs ng babae po, na dapat na ibibigay ng asawang lalaki, binibigay doon sa asawang babae. At ang pangalawa, yung mga fears niya. Ikaw mag-aalis sa mga takot sa puso niya. Na kung natatakot siya, ikakalmante mo siya, palalakasin mo loob niya. Ang lalaki magpapalakas ng loob, hindi yung babae pa nagpapalakas ng loob sa lalaki. Dapat ikaw, tatay, magpapalakas ng loob sa kanya, sa mga spiritual, sa magitan ng Word of God, mga kapatid. And thirdly, and feelings of his wife. Dapat po sensitive doon sa damdamin ng babae and lalaki. Kasi minsan po yung mga lalaki nagiging manhid o nagmamanhid-manhidan lang eh. Alam na masama loob ng asawa, hindi pa rin pinapansin. Alam na hindi kinikibo siya, hindi pa rin pinapansin. Alam na nasasaktan, hindi pa rin pinapansin. Umaaray na yung asawa, hindi pa rin pinapansin. Kasi hindi sensitive doon sa feelings ng asawa po. Dapat sensitive po tayo mga kapatid. Pagka alam mo hindi nagkikibo, alam mo may problema, tanungin mo na agad. Kausapin mo na maayos. Tanungin mo bakit gagaganyan, bakit nagaganon. Ganun po si Abraham. Titsakin ko sa inyo. Ganun po si Abraham. Kaya yung boses niya, yung boses ng pag-ibig, nandoon po. Yung boses ng asawa, bilang tatay, nandoon po kay Abraham po. Kanya ganun nagpasakop si Sarah sa kanya. Dapat alam mo rin kung anong ayaw at gusto ng asawa mo. Dapat alam mo rin. Yung mga likes and dislikes, dapat alam din natin para mag-meet kayo sa common ground, para maging maganda ang pagsasama. At she is a weaker vessel. Madaling madaya po yan. Aminin natin po, ang babae madaling madaya. At nadaya nga ni Satanas eh. Kaya dapat ingatan po, unawaing maigi kasi mas mahina sila kaysa sa atin po. Mas malalakas ang lalaki. Kahit sabi mo pa minsan, mas magaling dumiskarte yan, sa secular mas magaling yan, mas mahina pa rin yan po. Kaya dapat ibigay ang pagmamahal at pangunawa sa kanya. Ngayon ang tanong, paano minahal ni Abraham si Sarah? Yan ang tanong ngayon. Sinusunod din niya si Sarah. Sumusunod din po siya. Hindi lang si Sarah sumusunod sa kanya. Siya din sumusunod kay Sarah. Sa katunayan, ang unang-unang pagsunod niya sa Genesis 16, sinabi ni Sarah, darling, wala tayong anak. Kaya kung pwede, tabihan mo muna yung kasambahin natin. Abay, sumunod agad si Abraham. Grabe, sunod agad siya. At palagi ko, siguro lahat susunod yan eh. Pag ganun eh. Then, ibig sabihin, kung tutusin, masakit yun talaga. Kung tutusin, masakit sa kasi mahal niya yung asawa niya eh. Mahal niya eh. Pero sumunod pa rin siya. Sumunod pa rin. Grabe po. Ganun po ko siya kung sumunod sa asawa po. Alam ko marami sa inyo mga lalaki, pagdating sa ganyan, masunurin kayo. Alam ko. Second, Genesis 16 pa rin. Sinabi ni Sarah kay Abraham, palayasan mo yung mag-ina. Imagine, palayasin. Napakahirap nung kasi bata pa si Ismael, wala ikabubuhay sila mag-ina, binigyan lang niya ng pabaon tinapay. Hanggang saan tatagal yung mga kapatid? Mahirap pero ginawa niya alang-alang sa damdamin ng asawa niya. Kung tutusin, pwede niya sabihin paglaban, sabihin, ba, ikaw may gusto nito, di ba ako inutusan mo, paano ang konsensya ko, paano itong mga taon to kapag pinaalis ko sila? Ano mangyayari sa kanila? Pero tinabi niya yung konsensya niya at ginalang niya yung konsensya ng asawa niya, yung desisyon ng asawa na sasaktan, yun ang ginalang po niya. Ganun katindi siya mga kapatid sa asawa po, kanya sinusunod yung boses po niya. Ganun katindi ang provision ni Abraham kay Sarah. For information po, mayaman si Abraham. At syak sunod lahat yung nagustuhan ni Sarah. In fact, na mag-asawa si Isaac, yung kanyang kanang kamay, kung di ako nagkamali, ay pinahanap niya na mapapangasawa si Isaac. Alam niyo, ginawa niya, pinabigyan niya, si Rebecca po yun, pinabigyan niya ng alahas. Abay, saan manggagaling yung alahas na yun, kundi doon sa alahas na iwan ni Sarah? Meaning, binibili ni Abraham ng mamahaling alahas ang asawa niya. Binibili po niya. Sa dahilan siguro, kanya nagpapasakop si Sarah, mga kapatid. O ayan, mga lalaki, bilhin nyo na alahas yung asawa nyo para magpasakop yun ang sabi ni Baba. Pero yun po, dahil sa binibili siya mga kapatid, ibig sabihin, all out siya pagdating sa asawa, talagang bigay talaga sa asawa po. Huwag niyong pagdamutan yung asawa po ninyo. Huwag niyong pagdamutan po. Kailangan meron po siya. Kasi iba po ang ginagawa, pag sweldo niya, ito panggastos natin. Okay yan, panggastos sa bahay talaga. Paano sa asawa mo? May pangangailangan din siya. May personal siyang pangangailangan eh. Hindi ba dapat yun sa sweldo mo, may bukod ka rin ng konti para ito naman para sa'yo. Para sa asawa ko naman ito. Baka may bibili kang personal. Dapat may ganun din po. Hindi yung para ito panggastos natin sa bahay. Paano yung asawa? Nakatangala yung asawa, mga kapatid. Wala siya Wala naman siya trabaho. Di ba kung may trabaho siya? Kung wala trabaho, di wala pong pagkukunan yung asawa. Dapat po meron din binibigyan po. As a result, Abraham succeeded because behind that success was a very submissive woman.
Why? For being submissive, she had a loving husband. Yun po ang pinaka punto po. No? Kaya naging submissive siya kasi naging mapagmahal po yung lalaki. Kaya in other words, sa mga lalaki po, madalas nag-aanap, pasakop ka. Bakit, minahal mo ba? Yan ang tanong ngayon sa'yo ng Lord. Magpapasakop yan, mahalin mo, pasasakop yan. Titsakin ko sa inyo po, pag ang babae, minahalin nyo, magpapasakop ang babae po. Tsak na magpapasakop po. Kaya hindi nagpapasakop, hindi mo minamahal. Pag minahal mo yan, magpapasakop yan. Magugulat ka talagang tatartuhin, baka Lord pa, itawag ko sa inyo yan. O kanya yung pinapaalam sa atin, yun na sikreto mga kapatid. Nasa 1 Peter 3:7, ano mangyayari ngayon? Ito, importante sa lahat, lalaki. Husband likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Ayun. Para hindi magkaroon ng hadlang ang inyong panalangin ng mga tatay. Kapag nananalangin si tatay, walang hadlang. Kasi si tatay, minahal si nanay, kaya si nanay ay nagpasakop siya. Kaya pag sinabing prayer ng mga husbands, ang number one hadlang po ay yung mismong kasama mo sa bahay, katabi mo matulog, kasama mo habang buhay, yan yung asawa mo na hindi mo minahal, kaya nananalangin na magbago ka. Yun ang panalangin. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, dalawa po yung nananalangin. Yung tatay na humihingi ng pangangailangan para sa pamilya at yung inang nananalangin para magbago yung asawang lalaki. So, dalawa yan. Sino pakikinggan ng Lord? Siyempre, yung babae po. Dahil gusto ng Lord, magbago ka rin. Kaya lang, ang problema dyan, paano mababaguhin ng Lord yung lalaki? Kung ayaw magbago ng lalaki, yan ang problema po. Deadlock po yan, pagkaganyan. Sarado po yan, walang kauwian po yan, pagkaganyan. Kaya kailangan pag sinabi magbago po talaga. Pag sinabi ng babae na ito ang gusto mong gawin, sana itong gawin mo, sana magbago sa ganito, siya rin magbabago siya. Ang ganda po sa mag-asawa. Kasi madalas sabi, ang susi para tugunin ang tatay ay magmahal muna siya sa kanyang asawang babae. Siya mauuna po. Kasi sa 1 John 4:19, ang sabi ng Bible, I will love him because he first loved us. Ang Diyos ang groom, siya ang lalaki, una nagmahal sa atin, bride, tayong pinaka-bride babae, tayo minahal mga kapatid. Kaya ganun din po yan. Una magmamahal po ay ang asawang lalaki po sa asawang babae para magpasakop ang asawang babae. So yan po yung boses ng isang ama na dapat po naririnig ng anak at boses ng asawa na naririnig po ng kanyang asawang babae. Na nandun ang boses ng pagmamahal, nandun ang boses ng submission. Kaya ako na po nagsasabi, kung tutuusin po, napaka-importante ng topic po natin ngayon dahil po sa, alam natin pagdating sa pamilya, maraming pamilya nasisira po sa ngayon. Yan ang isa sa naparampant na problema sa ngayon po. Ang pagkasira ng pamilya, marami na pong pamilya nasira po. Dahil nga po, hindi nasunod sa Bible po na ang babae hindi nagpasakop kasi hindi nagmahal yung lalaki po. Kanya ganyan nangyari. At ilang mga kabataan na hindi na-train na magulang, kanya ganyan na nangyari din po. Kanya sa ngayon po, sana sa tinalakay natin ito, sana umpisahan nyo na po. Lalo na po may mga anak na bata pa po, i-train po natin. Kahit po teenager na yan, i-train pa rin po natin. Talaga meron kayong time para sa mga anak po, para sabihan sila, sabihan ng Word of God sila mga kapatid, at sabihin kung ano yung dapat na gawin nila, i-guide sila sa spiritual, para ma-mold sila, i-brainwash sila talaga, radical training ang gawin sa kanila, para yung mga bata lalaki, at pag tumanda yan, maiwan nyo man yan, makakalaban sa buhay yan. Dahil alam nila kung anong gagawin nila, at nandun, hindi sila mapapahamak po dahil meron silang guidelines na ginawa mo nung bata pa sila, ay minold mo na sila at pinagdaan mo ng training sila. Lahat dapat po tinitrain ngayon. Spiritual training ang sinasabi ko. Otherwise, kawawa po tayo. Grabe po ang kilos ng demonyo po ngayon. Napakatindi ng kilos ng demonyo. Kanya kailangan po lahat tayo aware po tayo at lahat tayo aware tayo pagdating sa spiritual po. Lalo po yung mga tatay, dapat aware po tayo. Kaya source po ito mga kapatid, mananalangin po ako para doon sa mga tatay, sa lahat ng mga tatay po na nandiyan dyan. Pwede po ba sa inyo lahat na nasa bahay? Mag-ipon-ipon kayong pamilya po. At itaas yung kamay niyo, tapat niyo sa tatay po mga kapatid. At papanalangin po natin lahat ng ama ng tahanan po na nakikinig ngayon sa umagang ito. Kanya inihiling ko lang sa inyo habang kayo nakataas ang kamay, pag-pray nyo rin ang inyong magulang, pag-pray nyo ang tatay ninyo na magampanan niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang responsibility bilang isang ama ng tahanan, lalo pagdating sa spiritual, napaka-importante po sa lahat. Kaya yung ba sa inyo na hindi pa tumatanggap ang ama, pag-pray ninyo na tumanggap yung ama ninyo, magkapit kamay kayo para tumanggap siya, para lahat kayo sa buong pamilya ay Kristiyano lahat naniniwala sa salita ng Diyos. Ulitin ko ulit, napakadelikado na po sa panahon ngayon. Dapat po lahat naniniwala sa salita ng Diyos. Yan patuloy ko sinasabi pati sa government natin, how I wish na sana bilang ama ng bayan po,
ang ating presidente. Sana po maniwala siya sa salita ng Diyos at sundin niya yung salita ng Diyos mismo. Sapagkat hindi niya alam, yun lang ang kulang po sa bansa natin. Ang salita ng Diyos ang kulang po. Kung siya bilang ama, boses niya, boses ng salita ng Diyos, ay maniwala kayo. Lahat yan, susunod yan mga kapatid. At magugulat kayo, magiging magandang takbo. Sana maging para tayong Israel pagdating doon sa pagsunod mga kapatid sa Diyos. Pagdating sa pagsunod sa Diyos, grabe pong Israel mga kapatid. Sana ganun din po ang gawin po natin. Na tayo po talagang grabe pagkilala nila sa Diyos, sa madaling sabi. At sana ganun din ang maging mangyari sa bansa natin para umunlad ang bansa po natin. Ang sinabi ng Bible, di ba? Blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad daw ang nasyon na ang Diyos, yung Diyos na nasa langit po. How I wish na mangyari po sa atin, hindi lang sa nation at sa mga family po. Okay, sa pagkataong ito po, mananalangin po tayo. Yuko natin ang ulo natin. Tapat natin doon sa mga tatay po. Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa katuruan binigay mo sa amin sa ngayon, Ama. Ama, nakikita mo kung anong nangyayari sa kapaligiran ngayon. Pati mga anak mo, Panginoon, yung kanilang mga anak. Nakikita mo marami napapahamak. Marami naliligaw ng landas. Marami, sabihin natin na nandoon sa hindi tamang daan. Sana po, Panginoon ko, sa amin po pinag-aralang ito, tulungan mo yung lahat ng ama ng tahanan na ngayon nakikinig at nakinig. Tulungan mo sila, Panginoon, na sila'y manampalataya ng gusto sa salita mo. Manampalataya ng gusto sa iyo, Panginoon. At turuan nila, ma-guide nila yung mga bata, Panginoon, sa katotohanan. Batid namin kung gaano kadelikado ang huling araw. Nasa huling-huling araw na kami, Panginoon ko. Kaya malakas ang kilos ng kaaway, malakas ang kilos ng demonyo na pag hindi nag-ingat, hindi na-train ng mga bata, kawawa mga bata, paglalaruan lang ng demonyo mga bata, ililigaw yung mga bata, dadalhin sa masama yung mga bata. At yung lahat ng buhay ng tao po masisira, pati mga pamilya masisira po pag hindi po nakuha at pag hindi pumasok sa spiritual side po. Kaya tulungan mo po lahat ng ama na maging matatag lahat po, maging matatag sa pananampalataya at lahat po manampalataya sa iyo, lahat po maniwala sa salita mo para po ma-guide niya yung sarili niyang pamilya. Ang tatay po ang dapat mag-guide, Panginoon ko. Kaya mahabag ka sa mga ama ng tahanan na nakikinig ngayon. Tulungan mo po silang lahat, kami lahat, tulungan mo kami mga ama, tulungan mo, O Lord, para ma-guide namin ang pamilya namin patungo sa iyo, ma-guide namin, Panginoon, ma-mold namin para sa iyo, ma-brainwash namin, Panginoon, sa salita mo, O Lord, para sila po makalaban dito po sa takbo ng sanlibutan ito, Lord, para makontra namin ang takbo ng sanlibutan, Panginoon, at kami manatiling tapat sa iyo at nananampalataya. Alam namin, ikaw na lang ang pag-asa namin, Panginoon, ang pagbabalik mo, Lord. Ihanda mo aming puso, Panginoon, pero hindi mahanda pang hindi kami na-train sa salita mo, Lord. Kaya i-train mo kami lahat mula sa tatay, Panginoon. Unat mong kami mo sa lahat ng mga tatay, Panginoon. Basbasa mo silang lahat, Panginoon, at ibigay mo ang karunungan sa kanila, O Lord. Ibigay mo wisdom and knowledge sa kanila pagdating sa spiritual para ma-guide nila ang kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon ko. Maasa ko mula sa araw na ito, ang bawat amang nakinig, Panginoon, ay mag-aaral ang salita mo para maituro din sa mga anak nila na lumalaki na at nalalo doon sa mga malalaki ng anak ko, Lord. Tulungan mo ma-guide nila na maayos ng ayon sa iyong kalooban, Ama, at ayon sa salita mo. Salamat po. Basbasa mo silang lahat, Lord, at binibigay ko ang bendisyon sa kanilang lahat at umaasa ko ng tagumpay, Panginoon, sa kanilang gagawin po. Salamat na marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, purihin ang Diyos mga kapatid at salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa isang linggo po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mawawala po, ang topic natin sa next week po ay tungkol po sa end time message po na talakayin po natin. Angkop po para sa panahon sa ngayon. Salamat po at may God bless you all. Praise God! Maraming salamat po sa ating beloved Bishop for the prayer po para sa mga tatay at naniniwala po ako na kailangan po natin ng panalangin lalo na po sa panahon po ngayon. At gayon din po, napakaganda po ng ating po napakinggan ngayong araw po na ito. No? If you remember, binanggit po sa first part po ng preaching natin is about knowing the way of salvation. And the only way to that is the cross. So meaning po, it is about Jesus Christ and His gospel that we need to believe. Especially to all our first-timers who have watched this program. Kailangan maniwala po tayo doon sa cross, which is the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong, what is the gospel of Jesus Christ? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you,
unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply it to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi ng ating mga kasalanan. Yan naman po'y kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin ang ating pong mga kasalanan. At naniniwala po ko, no matter na gaano kalaki yung nagawa mong pagkukulang, pagkakamali sa ating Panginoon, as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sin. Basta nakita ng Diyos yan, yung puso mo, nagsisisi ka talaga ng gusto, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po ang unang step, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ naman. So tayo naman po ibabautismohan naman po sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig. So para bagang ang nangyayari po dyan ay inililibing tayo sa tubig, kasabay naman po ng paglilibing kay Jesus Christ. At yan po'y gagawin po natin in the name of Jesus Christ. At yan tubig na yan ay hindi po paghuhugas lang ng katawan, kundi yan po'y nakakapag-alis po ng ating pong mga kasalanan. So yan po yung second step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once you receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Alam mo po, ang iba po sa atin, gusto mo magbago, kaya lang nahihirapan ka. You know what? Once you receive the Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para ma-overcome po natin yung ating pong mga kahinaan. Lahat tayo may mga kahinaan. At yan pong Holy Spirit, ang siya pong tutulong sa atin para masunod ang kalooban ng Diyos at gayon din mapagtagumpayan yung lahat ng kahinaan po natin. So yan po yung pangatlong step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So take note, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay, yuko po ninyo inyong mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. At sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan or you can message us directly sa ating pong FB page. So pwede po kayong mag-iwan ng mensahe po doon nang sa gayon masagot po namin para mabigyan po kayo ng further instructions po. So once again, on behalf of our beloved Bishop, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon, and to God be all the glory.
Purihin po ang Diyos. Tunay nga po na mahirap po nating isagawa ang ating po napakinggan kung paano po tayo magiging isang tunay na ama ng tahanan at ang boses natin mapakinggan ng ating pong pamilya. Kailangan po muna sa lahat ng mga tatay ngayon, ng mga ngayon pa lamang nakapanood ng ating gawain at nakapakinig, kailangan po tayong dumaan sa proseso ng Acts 2:38 na pinahayag po ng ating Pastor Ludwig Santos. Ngunit para po sa pinahayag at tinuro ng ating beloved Bishop, napakaganda po, napakasarap po talagang pakinggan ang salita ng Diyos na importante po ang boses ng tatay sa loob ng tahanan, di po ba? Ako lamang po, pagka hindi ko po mapasunod ng anak ko, talagang sasabihin ko na sa asawa ko, kausapin mo na yung anak mo na yan, ayaw sumunod sa akin. Tinuturo ko sa kanya, pag ang amang nagsalita, talagang takot po ang mga bata, hindi po ba? Kaya po tayo mga tatay ngayon, kinausap po tayo ng ating Diyos kung ano po ang dapat natin gawin para pakinggan ng pamilya natin, ng anak natin, ng asawa natin, ang ating mga boses. Dapat po una ay ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating pagsamba sa Kanya. Alright po, bago po tayo dumako sa pagbibigay, let's take a moment to honor the fathers whose tireless sacrifices have shaped us into who we are today. Let's all watch this Father's Day ABP.
Sa panahon po natin, hindi pwedeng duwag po tayo. Hindi pwedeng wala tayong pananampalataya. All the more na mabigat ang kalaban, all the more na spiritual ang labanan, all the more kailangan natin ng faith. All the more we need courage in our lives. Kung di maasahan yung faith mo, walang problema. Ang matinding panangga sa atin, ang Diyos mismo. Kasi sa harapan mo, sa likod mo, sa ulo mo, sa buong katauhan mo, nakabalot yung tatlo. Yung kanyang love, yung kanyang mercy, yung kanyang favor, nakabalot po sa atin. Kanya ano pang katatakot mo? Ay, ako na nagsasabi sa inyo mga kapatid, sa last days sa ngayon, magpakatapang na tayo. Maniwala kayo pag naging matapang tayo, ang ganda ng buhay natin. Ang kapayapaan nasa atin po pag nawala ang takot sa atin. Tugunin ka ng Lord, walang problema. Hindi ka tinugon ng Lord, walang problema dahil kasama mo siya. Pag sinamahan ka ng Lord, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka masusunog. They're the first man in our lives, the first knight who fought for us. The first wall where we lean our backs, the first stronghold that helped us to stand. The first shelter that provided us with comfort. The first person who made us laugh, the first friend who shaped our humor. From our first steps until we continuously do well in our journey, you've shown your love and fear in God that served as our foundation. For not all heroes wear capes. Some wear God's mercy, truth, and wisdom on their necks. No other than our Papa, Tatay, And Daddy! We thank God for the best father that we've got. Happy Father's Day, Daddy! Happy Father's Day, Papa Bishop. Happy Father's Day to you and to all dads out there. Happy Father's Day. We love you very much. What a very heartwarming ABP. Purihin po ang Panginoon. Talaga rin naman tunay na nangungusap po ang Panginoon sa lahat po ng mga tatay. Kaya Happy Father's Day to our beloved Bishop Louie, Pastor Louie, and to all the fathers. Alright, dumako na po tayo sa ating pagbibigay sa Matthew 22 verses 18 to 21. But Jesus perceived their wickedness and said, "Why do you test me, you hypocrites? Show me the tax money." So they brought him a denarius. And he said to them, "Whose image and inscription is this?" They said to him, "Caesar's." And he said to them, "Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Purihin po ang Panginoon. Sa kapanahunan nila ay talagang tinetesting nila ang ating Lord kung ano po bang tamang bagay na dapat gawin. At nagtatanong sila kung dapat bang magbigay kay Cesar. Ngunit ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Sabi niya talagang kayo, masasama kayo, mga hipokrito kayo. Sige, bigyan niyo ako ng inyong pilak o denarius na yan. O kanino bang litrato nandirito? Kay Cesar, sabi niya. Di bigyan niyo yung kay Cesar at bigay din naman ninyo ang para sa Diyos. So, meron po tinutukoy ang Panginoon the things of God na nasa atin. Yung things of God na nasa atin, meron dyan sa parte ng binibigay natin o tinatanggap natin ay sa Panginoon. Yun po ang binibigay natin sa ating Lord. Amen? Kaya tayo po ngayon ay dadako sa ating pagbibigay. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po kanina sa ating ABP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganoon din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offerings to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyo-inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Purihin po ang ating Diyos, iuna po natin ang ating maulot, tayo po'y manalangin.
Dakilang Ama, maraming salamat po Ama sapagkat ngayon po ay tinumbok mo Panginoon ang lahat ng mga tatay at pinaalahanan mo na lahat ng mga tatay dapat pong magkaroon ng matibay na pananampalataya upang ang boses Panginoon ay pakinggan ng mga anak at pakinggan din ng mga asawa nang sa ganun po Panginoon wala pong maghihinder sa panalangin at magkaroon po ng tagumpay ang sambayanan. Salamat po ng marami Lord sa aming beloved Bishop na patuloy mo pong ginagamit para kami po ituruan, iba yung pagpapalang, ipagkalo mo po sa Kanya. At patuloy po namin pinapanalangin, Lord, ang gawain ito na magpatuloy pa at makarating pa po sa iba't ibang lugar at sa iba-ibang tao ang inyong dakilang kalooban. Ang ebanghelyo ay mapahatid namin sa kanilang mga puso. Pagpalain mo po kami lahat, Lord, at tinataas po namin ang kalagayan ng aming bansa. Lord, ang COVID-19 na to, magtapos na kami dito. Inaasahan po namin na bago magpasko, Panginoon, masaya na pong lahat. Ibabalik mo ang ekonomiya sa bansang ito, Panginoon. Salamat po ng marami. Ibuhos mo masaganang pagpapala. Basbasa mo po ang bawat isa sa amin, Ama, mula ulo hanggang talampakan. Ipagkalo mo, Panginoon, ng kalakasang espiritual, lalong higit doon sa mga nanghihina. Ganon din po, O Diyos, sa mga piskal na kalagayan ng iyong mga anak. Panatilihin mo ang kalakasang piskal, Panginoon, at bigyan mo ng proteksyon, Lord, sa lahat ng mga sakit. Ganon din po sa COVID-19. Ibuhos mo rin na masaganang pagpapala pagdating sa financial, Panginoon, ng wisdom and knowledge ay pagkaloob mo sa iyong mga anak at alam po namin nagtitiwala na hindi mo po pababayaan ang lahat sa amin. Pagpapala pong financial, pagpapala pong physical, pagpapala po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng ang mga kababayan namin, O Diyos, nagtitiwala kami, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nagbigay kaluguran sa inyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong pong panonood ng ating pong gawain. Hanggang sa susunod pong linggo, God bless you all and to God be the glory.